Spiritual siya. Ito ba nakikita mo? Hindi. Nakikita. Paano in the sense na nakikita? Hindi, literal na kaya. May dalawang ito, diba? May literal, may spiritual. So, ano natin? Sa Genesis, sa Book of Genesis, kaya nga James. Oo. Genesis James, binig. Simula. Ingay, mopo ka. Sino nyo yun? Genesis 1:11. 1:11. Lahat ng punong kahoy na Galing sa lupa. yielding fruits, Nagpaparami. nagpaparami. Bukod doon, mayroon siyang seed after his kind. Ibig sabihin, ito may seed after his kind. Ang tanong, lahat ba ng tree o tree? Kaya, hindi mo pwedeng sabihin, pakinig kayo, yung sa Book of Genesis, mayroong literal, may symbolical, may spiritual. Simon, pahiram mo naman yung notebook mo. So ngayon, ito ang Masulatin na lang si Ed. sa Genesis chapter 3, verse 3. Pupus ko na lang. Pupus ko na lang. Dapat na lang pala ako. Kanina po. Nung kausap, hanggang 3 yata to, kausap nung serpent, si Eva. Sulat ka. Oo. Sinabi dyan, kausap. Kausap. Ito, tanong dyan eh, kausap nung serpent, pwede ba magsalita yung serpent? Pwede. Eh, hindi nakakatayo kasi ahas na. Eh, ahas yun. Kung iisip mo ahas, pwede ba makausap yung ahas? Hindi. Sabihin nila, imposible ba sa Diablo? Ganyan na. Parang ginagyan. Imposible Hindi, ba sa binigyan ko Diyos? sila o subukan ko ito ahas. Oo, hindi pwede yun. Kung kausap yan, ang tao, hindi siya dating serpent. Hindi siya dating gising na naghihis, di ba? Oo. Gumagapang, gumaganon. So ngayon, pagdating dun sa verse 2 hanggang 3, nag-open na yung serpent ang nag-open. Nakikipag-merchandise pa. Parang totoo ba na sabi ng Diyos na ganyan? Pag-trading siya. Na pag kinain niya, mamamatay. Actually, something, mayroon ng bagay na binibigay yung kaaway ko sa tao. Yan ang sinasabi natin. Hindi ang pagkakasala ng original sin ay doon sa bagay na pagsiping lang. Yan ay doon sa pinipervert na yung kaisipan. Bukod pa doon, minamali na yung salita ng Diyos. Pansinin nyo, sa Genesis 2:17. Tingnan nyo yung Bible. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung Bible. Papakita ko kung sinabi ng Diyos. Ito ang original bilin ng Diyos. Kay Adan. Kay Adan pa lang to 2:17. 2:17. Pakibasa sa 17 saan ba? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Sabi doon, sa oras na yung kainin ito, yung knowledge, walang pagsalang ikay mamamatay. Buksan mo sa Genesis 3 verse 2 hanggang 3. Kausap ang nagsasalita na dyan si Eva. Genesis. 3:2. And the woman said unto Yan the ay sinabi ng serpent, babae. We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Pansinin nyo may something na dinagdag talaga yung kaaway. Sino? Hindi yung kaaway si Eva. Dahil dun sa conversation na dinagdag kaaway. Ano yun? Inulit ni Eva yung inutos ng Diyos pero may dinagdag siya. Ay, Ang dinagdag niya sa Genesis 3:2 hanggang 3, ang nadagdag, ito yung original na bilin original bilin. May linagay na siya dyan, yung touch. Bakit sinalita ni Eva yun? Sa oras na yung kainin, ang tanong dyan, ano yung kain? Eat. Ito na yan. Sa oras na yung kainin,
walang pagsalang mamamatay ka. Sabi ng Diyos. Sabi ni Eva, sa oras na yung kainin at Sagat na, isa lang. Isa lang. walang pagsalang mamamatay ka. Dinagdagan ni Eva. Yan ba ang tunay na utos ng Diyos? Hindi. Ang utos ng Diyos, sa oras na yung kainin. Walang touch. Sino sinabapalo pa? Kahit tingnan nyo sa Bible, no, may dagdag si Eva. Bakit sa school kumakain ka na? Ngayon, anong bagay yan? Tingnan na. Parang ito lang, pwede mo na rin-post. Anong bagay yung eat? Yung eat, ano yan? Spiritual? Sabi ko nga, there is literal, symbolical, spiritual na ginagawa sa book of Genesis. Bibitay ba ako ng bukas? Sagat na. Hindi mo pwedeng diretsuhin. Alam mo, hindi mo pwedeng sabihin, literal yun. Ayun o, yung... Kasi maraming eat. Ayun o. Anong eat? Sabi si Paraon. Kumakain yan sa school. Si Potiphar. Diba? May tinapay daw si Potiphar na hindi pwedeng kainin ng sinuman. Ano pa? Sabi ni Kristo, Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. O, diba? Sabi rin ni Kristo, ang aking pagkain ay ganapin ang kalooban natin. So, hindi lahat ng eat ay literal. Baka iniisip nila dyan sa Genesis, yung eat na yan, talagang kumain lang ng bunga. Ayun na nga. Pero pansinin mo, yung eat, ano ba yung eat? May dulo na. Hindi yan, actually sister, hindi yan diretsong nagsiping. Pa-ate-ate ka pa. So, ano muna sa usap? Yan ay sharing. Yan ay pagtanggap ng salita na sinasabi ng serpent sa kanya. Yung body, kumilos lang yan because yung spirit na pervert na. Spirit in the soul, yung body, gumalaw. Nahaluan. Di ba direktong kain? Hindi, Dumaan muna sa... tandaan nyo, yung conversation nila, hindi yan isang beses. Inila mo na? Bakit? So tingin mo papayagan ni Adan yan? Hindi, anak ng Diyos sila eh. Hilahin ka lang. Meron silang kakayanan para paalisin yung kaaway. Hindi nga makapasok dun sa ano eh. So ngayon, ano tong touch? Siguro hindi ko may share lahat sa inyo. Yan. Ang eat na yan, alam niyo yung eat? Sabi ko nga, pwedeng symbolic. Hindi yan diretso. Pag sinabi mo literal, hindi pwedeng literal. Yan ay symbolical na bagay. Eat not literal. How about yung touch? Ito, yung touch, matibay, nakatunayan, na nung conversation niya yung serpent, may something na ginagawa yung serpent sa kanya. Ano sabi doon? Huwag daw namin hihipuin. Ano ibig sabihin ng hipo? Ako muna. Ba't di mo nila tubig? Wala daw. Eh bakit dinagdagan niya? Huwag din daw namin hihipuin. O halimbawa, kung bunga naman sana siya. May pagkatapos ko actually. Sana. Peras. Sana. Tapos may daan pa. Kung magsanas yan, hinipo lang eh, yung utos ng Diyos, oh. Kainin. Kainin, huwag mong kakainin. Eh, hinihipo lang. Talagang mga serpent talaga. Ang totoo na yun. Ito, palimeteran. Kung yung touch, ang touch, ibig sabihin nito, naga. Or may explanation. Naga. Ano po ka na? Ibig sabihin dito, to lie with Awang, aman. a woman. Awang. Sa original, Sabi ni Pablo, it is better to, not to touch. Peter naman, not to touch you. Yes. Mas magandang huwag kang sa Bible, sa Tagalog, hindi ko po. Sa Bible, sa English, huwag magta-touch ng woman. Ano ibig sabihin nun? Kung yung touch ay to lie with the woman, how about you eat? Diba? Nakita nyo? Ano yun? It's the same thing. So, hindi mo pwedeng diretso yun. Is pagsiping din. Ito pagsiping din. May something na parang yung eat, actually yung eat, it's partaking. Partake niya. Nung pag-partake niya, ito na talaga yung body.
Same din eh. Actually, parang same. Sino yun? Talaga. Ha? Dalaga. Ay, kala ko Actually, sino. same. Ngayon, sa Hebrew, ang Hebrew, no, mga Hudyo, alam nila yan. Alam nila to. Alam nila to. Oo nga, meron, oo. Even yung Talmudic Jew, Talmud. Yan sa nga book yung nila, binigay book ko Talmud, sa'yo eh. Alam nila kung ano yung nangyari sa Book of Genesis. Lalo na kay Adan at Eva. Ngayon, kung sinabi ni Eva na to touch, dinagdagan niya na kasi may ginagawa yung kaaway. To lie with the woman, something siping yan. May binigay nga ako sa'yo, Brother Mena, na link eh. Yung translate talaga sa Alin? sa Hebrew. Ito? Oo, kasama yan. Meron pang ibang term yan eh. Intimate contact. Marami akong evidence. Isa pa, yung fruit sa Genesis, ang fruit, ibig sabihin yan, progeny. Ano ibig sabihin? Firstling, parang yan yung binhi mo. Hindi lang, offspring. Yan ang mismo, offspring yan. Ibig sabihin, ang fruit of the tree, hindi lang yan basta yung, sabihin mo, literal, fruit ng tree, yun na yun. Actually, it's offspring. Pwede yung sinabi mo, Madela kanina. Yung gawa mo. The fruit of your doing. Yes, sa'yo. Yung fruit. Maraming evidence sa Bible na katunayan na hindi lang literal, hindi lang symbolical, hindi lang spiritual. Magkakasama siya sa tatlo. Yung tatlong yun, nandun yun. Kaya mayroon tayong tracks. Yung two trees explanation tabulation. Oo. Nandun na, linatag na doon eh. Malinaw ba? Hindi ko pa natapos Malinaw yun. May mga typology, symbolical, Titingnan ko. may spiritual, may literal din. May literal talaga sa Book of Genesis. O yung tree, literal, mayroon. May three. Actually, sa Genesis, yung namumunga lahat doon, may three. May literal tree. May symbolical tree. Sino yung symbolical tree? Sister Emmy. Yung, si Jesus. Ang symbolical tree, pwede si Jesus, pwede si Adan. Yung tao mismo tree. Oh, basahin mo yung Bible sa Yung isip nilang pumili ng tama na 8:24. Sige, basahin natin. Pagkatapos nun, Sister Dalaga, pakibasa mo. Psalms chapter 1, verse 1. Madalas kasi sabihin dun sa group, di ba si Jesus nga yan? Mark ano? Mark Good 8:24. Pwede? knowledge. Pwede rin naman kasi Symbolically, Jesus Christ. Symbolically, Word of God. Diba? Mark 8 verse 4. 24. 24. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Mark 8. Opo, ay. Look Mark. pala ito. Sister Dalaga muna bago. Amin Mark. na. Psalms 1:1. Samson nga. Bilisan mo, ang tagal. Kasi man tawag dito? O, sambar na lang to, lobat na. Nice. 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit Composition. in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yung man, Tayo na. tree. Like a tree. Pagtayo. Like a tree. Sa isa pang verse. Sa pa-first, bigyan ba natin? Mark 8, 24. Hindi mo ba alam yung 24. Mark 8:24. And he looked up and said, I see men as trees walk. I see a man like a tree Tree. Walking. 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 Oh, yung tree pala, naglalakad. So, meron pala sa Old Testament, tsaka New Testament. Oh. Yes. Kasi sabi nila, yung sinasabi mo, New Testament na yan. Yan, papasok na dyan. Kung ang Genesis 1:11 ay nagpaparami siya, kung yan ay literal, yung spiritual din magpaparami. Yes, Yes. same. Oo. So ano yun? Siguro sagutin natin. Yung Genesis 1:11, patunay natin
na hindi lahat ng tree sa Book of Genesis ay literal. Bakit? Kasi nga, yung si Adan mismo, yung tao mismo, nung time na nila, they are symbolical tree. Now, ngayon, ang tanong, sabi doon, sabi doon, yung tree of knowledge, nandun daw sa midst. Pakibasa niyo yun. The tree of knowledge is in the midst of the garden. Ayan. Anong verse? Verse? Yes. Hindi mo kabisado. Tapin mo sa Genesis. Sa yata. Kumulat ko eh. Genesis. Hanapin mo na sis. Pakihanap na. Sister. Ano yun? Anong pagkakasabi? The tree of knowledge In the midst of the is garden. in the midst. Verse 2. 2. Ay, 3-2 pala. 3-2. 2-3 die. Hindi sa midst of the Eden In the midst of the Garden of Eden. Iba yung Eden, iba yung garden. Ang 3:3. Okay. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, You shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Sino sabi niya? Bakit hindi ba garden yung Eden? 3-3 yan. 3-3 no? Si Sabi Eva niya yun. dito, good. The fruit of the tree. Anong fruit of the tree yan? Fruit of the tree of knowledge of good and evil. Is in the midst. Of the Ano garden. yung midst? Literal? Literal din yan. No. Yung midst dyan, hindi yan literal. Meron Ito, pa sa et- 2:9. Organ. Sa gitna. Di ba? Sige, pabasa mo tunay. Pakibasa tunay. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. And tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Pansinin mo. Grabe mo Yung tree of talaga. life, tree of knowledge, mayroon rin tree of life nasa midst din. Of the garden. Ayun nun. Pansin yun, sabi doon, pakiulit mo nga dyan ay, lahat daw ng tree ay good for food. Out of the ground made the Lord Ito. God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. O, tigil na muna dyan. High school. Lahat ng tree na out of the ground, makinig kayo, magandang ebidensya to. Out of the ground, nanggaling sa ground, sa lupa, ay, ano daw sabi? Dali. Magandang kanin. Good for food. Good for food. Pleasant to the sight and good for food. Pag sinabi mong out of the ground and good for food, out of the ground, literal to. Literal to, di ba? Sundan niyo ako kasi mahalaga to. Ulit. Lahat ng out of the ground na tree, Kinakain yung bunga. kinakain. Pero bakit yung tree of knowledge, hindi siya pwedeng kainin? Di man siya ano eh. Ano ibig sabihin? Lahat ng out of the ground, pag sinabi yung out of the ground, is literal yan. Tumutubo yan, nakikita, pwedeng kainin. Pero bakit? Ang tree of knowledge of good and evil, hindi siya pwedeng kainin. Na anong bang nakalagay? Di ko na ano. Basahin mo ulit. Busy kasi ako. Busy ako mag-camera eh. Sister Jelay. Sabi, sa 2:9? And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and of the tree of knowledge of good and evil. Ayan, ano na yun? Hindi ko na Kasi nakuha. sinasum niya. Hindi ko sinusong. Patingin nga. Huwag iso. Kasi ipopost nyo sa Facebook. Oo, mukhang mukha. 10 and... So lahat ng out of the Saan ground, ka nakatingin, Simon? bakit ito? Uy, wala na. Hindi Saan ka good for nakatingin? food. Iayos mo ang puwan mo. Iayos mo. The tree of life also in the midst of the garden. Meaning to say, Bakit also din? dito out of the ground. Ah, kaya pala... The tree of knowledge of good and evil, yung tree of life, hindi yan out of the ground. Kasi hindi lang nakalagay Pero na out of the ground. nandun siya sa midst. Of the garden. So kasama ng mga literal tree, ng mga literal ang spiritual. Kaya meron tayong sa Two trees. dito sa apostolic doctrine, spiritual exists with literal. Oo. Kaya nga, ang example nun, Nakita mo ba yun? Takas na yun. maayaan yung maglibing. Two trees, Let double bury, naman. let the dead bury their dead.
Sa same din yan. So ngayon, lahat ng adultagan, good for food, sabihin to, hindi out of the ground. Pero sinabi niya also the ano. Yes. Diba, binanggit ko naman. Baka sabihin nila out of the ground din yun kasi nakalagay Pero also. nasa mid siya. Oh. Yung mids na yan is the reproduction, law of reproduction. So ngayon, kung ang ano lang yan, kung paano nila gagamitin. Mayroon kasing end-time. Paano sila gagamit? Paliwanag sa akin. Proper. Ang Diyos, si Eva at Adan, may provision ng Diyos kung kailan nila yan gagamitin. Yes. Hindi yan, yan ay in the right time. In the right person. Pansinin natin, ano? Bakit si Eva kailangan magpasakop sa kanyang asawa during that time? Kayo, hindi nyo ba napansin yan? Isang ebidensya ko yan. Bakit kailangan magpahinuhod si Eva sa kanyang asawa? Eh dati naman silang pantay. Ano bang ginawa ni Eva? Kung wala siyang kasalanan na adultery, eh bakit siya magpapahinuhod? At siyang papanginuunin mo? Kung walang something na nangyari sa kanila doon. Isa yun. Diba? So ngayon, marami pang ebidensya to. Siguro ilalabas ko na lang sa Facebook. Documents. Para makita pa natin ang gusto. Si Lita na yan. Sige, stop ko na ito.